Ano-ano nga ba ang mga requirements kung nag-a-apply ka sa cruise ship? Guys, may isang requirements na pag hindi mo na ipasa, may chance hindi ka makasampa. Okay, balik na tayo sa topic. Ito nga pala yung requirements ko dito sa RCCL. Number 1 requirement sa cruise ship ay experience. May mga position na naghahanap ng degree, license, pero mostly ang hinahanap talaga ay experience. Just imagine, ang cruise ship ay isang floating hotel. Pangalawa sa ating list ay ang basic training. Kasi doon tuturo sa inyo yung mga basic safety na kailangan alam lahat ng crew. Kasi may crew drill every week. And also, depends sa nationality and position ang ating number 3. Kailangan mo munang makomplete yung basic training at makuha yung certificate. Sa pag-a-apply para sa Seaman's Book, kailangan nyo pumunta sa site na ito. Mag-create ng appointment para sa mga hotel position, kailangan nyo magsuot ng plain white polo shirt at para naman sa mga marine department, yung may bara. At yung training na makukuha mo sa BT ay kailangan mo din ipa-COP sa marina. Dumako naman tayo sa pang-apat, which is yung passport. Kailangan mo din munang makuha bago ka makakuha ng visa. Advantage nyo na guys kung may passport kayo kung nag-a-apply pa lang kayo. Kasi minsan tinatanong yon sa interview. At panglima, visa, which is C1D or Schengen. Depends sa port kung saan kayo magjo-join. At sa pagkuha naman ng visa, depende na to sa employer nyo mga guys. Magkakaroon lang kayo ng appointment once na na-hire na kayo ng company and i-schedule nila kayo para kumuha ng visa. Guys, tanong kung may bayad o wala. Depende guys. Nung ako, wala akong binayaran nun guys. Pero may mga iba na nagbabayad. Pero huwag kayong mag-alala kasi refundable naman siya once na sumampa na kayo ng barko, pwede nyo siyang i-refund full payment. At dumako naman tayo sa last and most important, which is medical. Kasi kailangan fit for duty kayo kasi sa barko wala tayong day off mga guys. Kaya kailangan physically, mentally fit. And mostly, ang contract length is around 5 to 10 months. And guys, talagang general check-up yung gagawin once na mag-proceed na kayo sa medical. I-check lahat. As in, kahit yung nakikita nyo sa memes na, eto tignan nyo yung picture na to. Totoo yan. And also, nakakatakot. Alam mo kung bakit? Kasi mafa-find out mo na may ganitong sakit ka na pala at this age. And may higpit yung mga clinic na pinagme-medicalan ng mga seaman na nag-a-apply sa cruise ship. Kaya kailangan guys, bago kayo mag-proceed sa medical, sobrang pinaghandaan nyo talaga. Pero kung magkaroon man kayo ng repeat, kunyari sa blood sugar or sa SGPT, may chance naman kayong ulitin yon guys. So maraming times din yung pwedeng ulitin yon. Yung nasabi ko sa intro, totoo yon. Kung naabutan na kayo ng joining date nyo at hindi nyo pa din na-fit yung medical, may chance, sobrang laki ng chance na makancel yung contract nyo guys. Lalo na kung new hire. Mostly kahit nga mga bumabalik na, I mean yung mga ex-crew, kapag hindi pa din nila na-fit. Sa pagre-requirements, bibigyan naman kayo ng enough time ng company para mag-requirements. Sa case ko before, binigyan ako ng company ng around 5 to 6 months. Yes, parang ganun. Mga guys, kung hindi pa kayo nag-a-apply, yung full video ng tutorial sa paggawa ng SeaTrack ilalagay ko sa description down below. Okay ba yan?